Sa isang marangyang penthouse sa Seoul, nakatanaw si Han Jun-woo sa malamig na gabi habang hawak ang kanyang cellphone. Isang bilyonaryo, isang lalaking kayang bilhin ang halos lahat maliban sa katahimikan ng kanyang puso. Paulit-ulit niyang tinitigan ang litrato sa screen. Isang Filipinang babae, maputi ang kutis, mahaba ang buhok at may matang tila may lihim na hinanakit. Hindi ito ang unang beses na may nakakausap siyang babae online, ngulit iba siya. May kakaibang init ang bawat mensahe. Hindi pilit, hindi pakitang tao. Kamusta ka na? Pagod, pero masaya kung nakausap ka. Mga simpleng salita, ngunit sa isang lalaking sanay sa peking ngiti at interesadong babae, ang ganitong klase ng lambing ay bihira. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng screen, ang kausap niya ay si Mika, isang transgender na sanay magtago, sanay magpanggap at sanay masaktan. Ginamit ni Mika ang larawan ng kanyang kapatid na si Lia, isang desisyong una ay para lamang makaligtas sa pang-aabuso online. Ngunit habang tumatagal, ang mga chat ay nagiging mas malalim, mas totoo at mas mapanganib. Si Mika ang nagsusulat. Si Mika ang umiiyak sa gabi, ngunit ang minamahal ay ang mukhan hindi kanya. Isang gabi, biglang nagpadala ng mensahe si Junwoo. Pupunta ako sa Pilipinas. Namlamig ang mga kamay ni Mika, hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa takot na mawala. Sa iisang bahay lamang, natutulog si Lia, walang kaalam-alam na siya ang magiging mukha ng isang pag-ibig na hindi kanya, at magiging dahilan ng isang selos na sisirain sa kanilang dalawa. At doon nagsimula ang kwentong walang handa, walang inosente, at walang makakaligtas sa sakit. Hindi nakatulog si Mika buong gabi. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang iisang linya ng mensahe. Pupunta ako sa Pilipinas. Parang kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa dibdib niya. Hindi dahil sa kasinungalingang mabubunyag, kundi dahil sa katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan. Mahal niya si Han Jun-woo, hindi bilang isang laro, hindi bilang pandilin lang, kundi bilang isang lalaking unti-unting natutong pakinggan siya, ang tunay na siya, kahit hindi alam ang anyo. Sa likod ng screen, si Mika ay totoo. Sa likod ng larawan, siya ay nagtatago. Habang nakatitig sa cellphone, bumungad ang bagong mensahe. Junwoo, gusto kitang makilala. Hindi na sapat ang chat. Gusto kong makita kung sino ang babaeng nagpagising muli ng puso ko. Napapikit si Mika. Babae? Ilang beses na ba niyang gustong itama iyon? Ilang beses na ba niyang gustong umamin? Pero sa bawat pagkakataong bubuka ang bibig niya, nauunahan siya ng takot. Takot na mawalan. Takot na husgahan. Takot na sabihing, hindi ako ang babaeng iniisip mo. Sa kabilang kwarto, mahimbing na natutulog si Lia, ang kapatid niyang hindi niya sinasadyang idamay sa kasalanan. Maganda, natural, babaing babae. Lahat ng hindi siya kailanman magiging sa mata ng mundo. Lumapit si Mika sa pintuan at sandaling sinilip ang kapatid. Patawad, bulong niya. Hindi niya alam kung kanino siya humihingi ng tawad, kay Lia, kay Junwoo, o sa sarili niyang matagal nang sugatan. Samantala, sa Seoul, nakaupo si Junwoo sa harap ng salamin habang inaayos ang kanyang relo. Hindi niya namamalaya ng ngiti sa kanyang labi. Hindi siya tulad ng iba. Sanay siyang lapitan ng mga babaeng may intensyon, pera, kapangyarihan, pangalan. Ngunit ang kausap niya online ay kakaiba. Hindi humihingi. Hindi nagyayabang, nakikinig, umiintindi, at higit sa lahat, nakakaunawa sa kanyang katahimikan. Hindi niya alam na ang babaeng iniibig niya ay isang taong mas matagal nang lumalaban sa sarili kaysa sa kanya. Kinabukasan, hindi na nakatiis si Mika. Kinausap niya si Lia sa kusina habang nagkakape ang kapatid. Ate, may sasabihin ako. Mahinang niyang bungad. Napatingin si Lia, bahagyang nagulat sa seryosong tono. Ano yon? Mukhang multo. Huminga ng malalim si Mika. Nanginginig ang kamay.
May nakausap ako online. Matagal na. At ginagamit ko ang picture mo. Tumigil sa paghalo ng kape si Leah. Ano? Unti-unting bumigat ang boses. Hindi ko sinasadya. Noong una, takot lang ako. Pero, ginagamit mo ang mukha ko para manloko ng lalaki? Putol ni Leah, nangingilid ang mata. Hindi agad nakasagot si Mika. Tumulo ang luha niya. Mahal ko na siya, ate. Tahimik ang kusina. Mabigat, mapanganib. At ngayon, malamig na tanang ni Leah. Pupunta siya rito. Doon tuluyang napaupo si Leah. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Selos. Hindi pa niya kilala ang lalaking iyon. Ngunit ang ideyang may isang lalaking handang bumiyahe sa mukha niya ay gumising sa isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Ano ang balak mo? Tanong ni Leah. Napatingin si Mika sa kapatid. Basag ang tinig. Kung aalis ako sa eksenang ito, mawawala siya. At sa sandaling iyon, may lihim na kasunduan na nabuo. Hindi dahil sa pagmamahalan, kundi dahil sa takot at pagnanasa. Isang pagpapanggap na unti-unting magiging labanan ng selos. Hindi nila alam na sa likod ng lahat ng ito, ang puso ni Junwoo ay mas handa sa katotohanan kaysa sa kanilang dalawa. Tahimik ang bahay, ngunit mabigat ang hangin. Nakaupo si Leah sa harap ng salamin, hawak ang cellphone niya. Nakabukas ang chat na hindi kanya, ngunit siya ang mukha. Isang mundo na hindi niya ginusto. Ngunit ngayoy, unti-unti niyang pinapasok. Hi, maikling reply niya. Ilang segundo lamang ang lumipas bago nag-vibrate ang cellphone. Junwoo. Bakit parang ibang tono mo ngayon? Napasinghap si Leah. Ganito pala, naisip niya. Ganito pala kapag may lalaking naghihintay sa bawat salita mo. Sa kabilang kwarto, tahimik na umiiyak si Mika. Nakahiga siya sa kama. Yakap ang unan, pilit kinukumbinsi ang sarili na tama ang desisyon nila. Na panandalian lamang ito, na pagkatapos ng pagbisita, matatapos din ang lahat. Ngunit sa bawat tunog ng notification mula sa cellphone ni Leah, may kumikirot sa dibdib niya. Hindi niya maiwasang magselos kahit wala siyang karapatan. Habang tumatagal ang usapan, napapansin ni Leah ang sarili. Mas madalas na siyang ngumiti. Mas nagiging maingat sa bawat sagot, mas naaapektuhan sa bawat tapuri. Maganda ka talaga, sabi ni Junwoo. Parang may lungkot sa mata mo pero gusto kong protektahan. Nahunto si Leah. Protektahan. Isang salitang matagal na niyang hindi naririnig mula kanino man. Hindi niya napansing, unti-unti siyang nahuhuhog, hindi sa lalaking iyon, kundi sa ideya ng pagiging pinili. Kinagabihan, naglakas loob si Mika na kausapin siya. Ate, mahina niyang tawag. Napalingon si Leah, hawak pa rin ang cellphone. Ano? Pwede bang ako na lang ulit? Pakiusap ni Mika. Ako nang mag-reply. Tumingin si Leah sa kanya. May halong awa, ngunit namuong galit. Alam mo ba kung gaano kasarap maramdaman na may naghihintay sa'yo? Malamig niyang sagot. Ngayon mo ba naisip na masakit? Napatigil si Mika. Hindi ko sinasadya na. Pero nangyari na at andito na siya. Kung aamin ka ngayon, pare-pareho tayong masasaktan. Tahimik si Mika. Tama si Leah. Ngunit mali pa rin. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang chat ni Leah at Junwoo. Mas malalim, mas personal. Habang si Mika mula sa likod ng anino ang nagtuturo kung ano ang sasabihin, ngunit unti-unti nang nawawala ng boses. Parang siya ang scriptwriter ng isang pelikulang hindi na siya ang bida. Isang gabi, hindi napigilan ni Mika ang sarili. Hindi mo ba siya nararamdaman? Hindi mo ba alam na ako ang kausap niya sa loob ng ilang buwan? Nabuntong hininga si Leah. Alam ko, at iyon ang mas masakit. Dahil mas pinipili ka kahit hindi ka niya nakikita. Tumulo ang luha ni Mika. Hindi niya ako pipiliin kapag nalaman niya ang totoo. Saglit na tumigil si Leah bago nagsalita. Mahina ngunit matalim. Hindi ka sigurado, pero ako
Sigurado akong masasaktan ako kapag pinili ka niya. At doon tuluyang sumiklab ang selos, hindi bilang galit, kundi bilang takot na mawalan ng pag-ibig na hindi pa man nagsisimula pero pakiramdam ay tapos na agad. Samantala sa airport ng Incheon, hawak ni Han Junwoo ang boarding pass niya. May ngiti sa labi, may kaba sa dibdib. Hindi niya alam na paglapag niya sa Pilipinas, hindi lang isang babae ang haharap sa kanya, kundi ilang pusong parehong naghihintay at parehong handang masaktan. Hindi lahat ng mayaman ay masaya. Ito ang katotohanang matagal nang tinatanggap ni Han Junwoo habang nakaupo siya sa business class ng eroplano. Nakatanaw sa ulap na parang bulak. Malinis, ngunit malamig. Bilyonaryo siya sa edad na 35. May sariling empire, may respeto, may kapangyarihan. Ngunit sa likod ng mga numero at kontrata, may isang bahagi ng kanyang buhay na palaging kulang. Pag-ibig. Hindi dahil wala siyang pagkakataon, kundi dahil hindi siya marunong magtiwala. Sa bawat babaeng lumalapit, may hinihingi. Sa bawat ngiti, may kapalit. At sa bawat mahal kita, may halong kasinungalingan. Hanggang sa dumating siya. Isang babae mula sa Pilipinas na hindi nagtanong kung gaano siya kayaman. Hindi humanga sa mga sasakyan o ari-arian. Ang tinanong lang talagi ay, "Kumusta ka talaga?" Isang simpleng tanong na bihirang itanong sa kanya. Naaalala ni Junwoo ang mga gabi ng chat nila, kung paanong nagkukwento siya tungkol sa pagod, sa pressure ng pamilya, sa bigat ng pagiging panganay at tagapagmana. At kung paanong palaging may sabot ang babae, hindi solusyon, kundi pag-unawa. Hindi mo kailangang maging malakas palagi. Minsan niyang nabasa, may karapatan ka ring mapagod. Sa mga salitang iyon, unang umiyak si Junwoo matapos ang maraming taon. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng screen, ang babaeng nagbibigay sa kanya ng lakas ay isang taong mas matagal nang nasasaktan kaysa sa kanya. Sa gitna ng biyahe, kinuha niya ang cellphone at muling tinignan ang litrato. Maganda, malinis, parang walang bahid ng problema. Ngunit sa mata niya, ang mas minahal niya ay hindi ang muka, kundi ang mga salitang galing sa pusong hindi niya pa nakikita. Kung sino ka man talaga, nais niya, handa akong makilala ka. Samantala, sa Pilipinas, kabaliktaran ang pakiramdam ni Mika. Habang papalapit ang pagdating ni Junwoo, mas lalo siyang lumiit sa sarili. Mas tahimik, mas madalas umiwas sa salamin. Sa bawat paghahanda ni Lia, pagpili ng damit, pag-aayos ng buhok, parang may kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa dibdib niya. "Maganda ba ito?" tanong ni Lia. Hawak ang isang bestida. Hindi agad nakasagot si Mika. "Oo," pilit niyang ngiti. "Bagay sa'yo." At iyon ang masakit. Totoo ang sinabi niya. Isang gabi bago ang pagdating ni Junwoo, nag-away sila. "Hindi mo ba kayang tumigil?" Pabulong na sigaw ni Mika. Para kang inaangkin siya. Napalingon si Lia, may galit at pagod sa mata. "At ikaw, hindi mo ba inaangkin ang puso niya kahit hindi mo sinasabi kung sino ka?" Nanahimik si Mika. Wala siyang maisagot. Pareho tayong mali, pero pareho rin tayong nasaktan. Umupo si Mika sa sahig, tuluyang bumigay ang luha. "Kung malalaman niya ang totoo, iiwan niya ako." Tahimik si Lia. Maya-maya, mahina niyang sinabi, "Kung mahal ka talaga niya, hindi." Sa eroplano, ipinikit ni Junwoo ang mata. Hindi niya alam na sa paglapag niya sa bansang iyon, haharap siya sa isang kasinungalingang ipinanganak mula sa takot at sa isang katotohanang mas dalisay pa kaysa sa anumang ginto o kayamanan. Hindi niya alam na ang pusong pinili niyang mahalin ay mumula sa isang taong itinago ng mundo, ngunit hinding-hindi siya lolokohin sa damdamin. Mainit ang hangin sa Ninoy Aquino International Airport. Isang kakaibang init na agad tumama kay Han Junwoo paglabas niya ng arrival gate. Hindi lang dahil sa klima, kundi dahil sa kaba. Hawak niya ang cellphone,
Paulit-ulit tinitignan ng litrato ng babaeng ilang buwan niyang minahal sa chat. Eto na, bulong niya sa sarili. Sa wakas. Sa di kalayuan, nakatayo si Leah. Suot ang simpleng bestida, maayos ang buhok at pilit ang ngiti. Sa tabi niya, bahagyang nakatago si Mika. Suot ang loose na polo at cap. Parang multong ayaw makita. Huminga ng malalim si Leah. Handa ka na? Talong niya hindi lumilingon. Hindi sumagot si Mika. Paano ba sasagot ang isang taong buong pusong handa ng masaktan? Nagtagpo ang mga mata ni Leah at Junwoo. Sandaling natigil ang mundo. Mas maganda siya sa personal. Yun ang unang pumasok sa isip ni Junwoo. Ngunit kasunod noon ay isang kakaibang pakibamdam. Parang may kulang. Parang may hindi tugmak. Leah? Maingat niyang tanong. Tumanggo si Leah at ngumiti. Ako. Lumapit siya at inabot ang kamay ng lalaki. Mainit. Totoo. Buhay. Sa likod nila, pinagmamasdan sila ni Mika. Parang may humigop ng hangin sa baga niya habang nakikita ang lalaking mahal niya nakangiti sa mukha ng ibang tao. Ganito pala kasakit ang magmahal ng tahimik, naisip niya. Habang naglalakad sila palabas ng airport, pilit na nakikisabay si Mika. Ilang hakbang sa likod, parang aninong ayaw mapansin. Hindi mo sinabi na may kasama ka, sabi ni Junwoo tumingin kay Mika. Pinsan ko, mabilis na sagot ni Leah. Si Mika. Napatingin si Junwoo sa kanya. May kung anong pamilyar. Hindi sa mukha, kundi sa mata. Nice to meet you, sabi niya magulang. Tumanggulang si Mika. Natatakot siyang magsalita. Baka sa boses pa lang niya, mabunyag na ang lahat. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Junwoo. Pinagmamasdan niya si Leah. Ang kilos, ang ngiti, ang paraan ng pagsagot. Hindi ito ang babaeng kilala niya sa chat. Mas maganda siya, oo. Pero mas malamig, mas maingat, mas malayo. Sa tuwing sasagot si Leah, parang may kulang na damdamin. At sa tuwing mapapatingin siya sa rearview mirror at masasalubong ang mata ni Mika, may kakaibang kirot sa libdib niya. Pagdating sa hotel, nagpaalam si Leah na aakyat muna sila. Pagod ka, magpahinga ka muna, sabi niya. Tumanggo si Junwoo ngulit hindi nawala ang bigat sa dibdib niya. Bukas na tayo mag-dinner, dagdag niya. Habang papasok sa elevator ang magkapatid, hindi na napigilan ni Mika ang luha. Paglabas pa lang ng airport, ramdam na niya. Nagsimula na ang selos. Selos hindi dahil gusto niyang angkinin si Junwoo, kundi dahil nakikita niyang may taong kayang kunin ang lugar na matagal niyang binuo. Sa loob ng hotel room, tuluyang sumabog ang emosyon. Ngumiti ka masyado, biglang sabi ni Mika. Napalingon si Leah. At ano gusto mo? Umiyak ako sa harap niya? Para kang, nahantong si Mika nanginginig ang boses. Para kang, inaagaw siya. Nalaki ang mata ni Leah. Ano bang inaasahan mo? Napapasok ako roon at sasabihin, hello, hindi ako ang kachat mo. Tahimik si Mika. Yun nga ang inaasahan ng konsensya niya, ngulit hindi ng puso niya. Kung ipipili ka niya, biglang sabi ni Leah, mas mahina na ang tono. Kaya mo bang tanggapin na hindi ka ang babaeng hinanap niya? Naupo si Mika sa kama. At kaya mo bang tanggapin na hindi ka ang babaeng minahal niya? Nagtagpo ang tingin nila. Parehong sugatan, parehong takot. Sa kabilang kwarto ng hotel, nakatayo si Junwoo sa harap ng bintana nakatingin sa Maynila. Maganda ang tanawin, pero bakit pakiramdam niya ang puso niyang matagal nang naghihintay ay hindi pa rin dumarating? Mamaliwalas ang umaga, ngunit mabigat ang katahimikan. Nasa isang eleganteng kafe si Han Junwoo, nakaupo sa tabi ng bintana. Maaga siyang dumating, gaya ng isang lalaking matagal nang naghihintay, kahit hindi niya aminin sa sarili. Ilang minuto pa, pumasok si Leah. Nakaputing bestida, maayos ang ayos, at may ngiting si nanay sa salamin. Sa likuran niya, tahimik na sumunod si Mika, tila laging handang umatras kapag kailangan. Tumayo si Junwoo. Magandang umaga, sabi niya, bahagyang yumuko. Good morning, sagot ni Leah, na upo sa tapat niya. Ngumiti si Junwoo.
ngunit may kulang. Ang ngiting iyon ay para sa babaeng kachat niya gabi-gabi, hindi sa babaeng kaharap niyang ngayon. Habang nag-o-order, pinagmamasdan ni John Woo ang bawat galaw ni Leah. Maganda, elegante, babaeng hinahangaan ng mata. Ngunit sa tuwing magsasalita siya, may dingding na hindi niya naramdaman dati. "Mahilig ka pala sa kape," sabi ni John Woo. "Oo," sagot ni Leah. "Lagi." Napakunot noo si John Woo. Hindi, saksat tea ang palagi niyang binabanggit. Isang maliit na detalye, ngunit sapat para maghasik ng pagdududa. Sa tabi, tahimik si Mika. Nakatingin lang sa mesa, hawak ang baso ng tubig, ngunit ramdam niya ang bawat pagkukulang ni Leah at bawat pagtitig ni John Woo na naghahanap ng isang bagay na hindi niya makita. Biglang nagsalita si John Woo. "Mika," tawag niya. Napalingon si Mika, gulat. Opo?" Ngumiti si John Woo, isang ngiting hindi pilit. "Tahimik ka, ganyan din siya kapag nag-iisip." Namlamig ang katawan ni Mika. Si Leah ay bahagyang napatigil. Marami lang iniisip si Mika. Mabilis niyang siningit. Ngunit huli na, may napansin na si John Woo, isang pamilyar na lungkot sa mata ni Mika. Isang tingin na parabang kilala siya kahit hindi pa nag-uusap. Habang tumatagal ang umaga, mas nagiging malinaw sa puso ni John Woo ang hindi tugma. Ang babaeng minahal niya online ay marunong makinig. Ang kaharap niya ngayon ay marunong ngumiti. At sa pagitan ng dalawang iyon, may isang taong tahimik lang, ngunit ramdam niya. Si Mika. Paglabas nila ng kafe, naglakad sila sa gilid ng kalsada. Biglang tumigil si John Woo. "Pwede ba kitang makausap sandali?" tanong niya kay Leah. Nagkatinginan na magkapatid. Tumanggo si Leah. "Sige." Lumayo si Mika, ngunit ramdam niya ang kaba sa dibdib. "May itatanong lang ako," sabi ni John Woo, mahinahon ngunit direkta. "Bakit parang hindi ikaw ang babaeng kilala ko?" Nanlaki ang mata ni Leah. Anong ibig mong sabihin?" "Parang may nawawala," dagdag niya, "at parang may taong nagtatago." Sa di kalayuan, napahawak si Mika sa dibdib niya. Ito na, naisip niya. Ito na ang pagsisimula ng pagbagsak. Ngunit ngumiti si Leah, ang ngiting hindi umaabot sa mata. "Baka kabalang yon, unang beses nating magkita." Tumanggo si John Woo, ngunit ang kutob ay hindi nawala. Kinagabihan, nag-away na naman ang magkapatid. Bahong-buhong na tinitignan kanya, pabulong na sabi ni Leah. "Tignan mo ang ginawa mo." "Hindi ko sinasadya," umiyak na sagot ni Mika. Pero ramdam niya dahil ako ang kausap niya noon. Tahimik sandali si Leah bago nagsalita ng masakit. "At kung mahal ka talaga niya, bakit ako ang hinarap niya?" Parang sinampal si Mika ng katotohanan. Sa kanyang hotel room, nag-chat si John Woo hindi kay Leah kundi sa account na matagal niyang kausap. "Magkaiba kayo," type niya. "At natatakot ako na baka ang minahal ko ay hindi ang kaharap ko ngayon." Sa kabilang kwarto, hawak ni Mika ang cellphone, naninginig ang kamay. Hindi niya alam kung aaminin na ba siya o ipagpapatuloy niya ang kasinungalingang unti-unti nang pumapatay sa kanilang tatlo. Sa harap ng salamin, matagal na nakatayo si Leah. Pinag-aaralan niya ang sariling ngiti, kung paano ito ibuka, kung gaano kalapad, kung paano ipikit ang mata para magmukhang totoo. Ilang beses na niyang sinubukan, ilang beses na rin niyang binago. Ngumit sa bawat ngiti, may isang tanong na paulit-ulit bumabalik sa isip niya. Paano kung hindi ito ang ngiting minahal niya? Sa sala, tahimik na nakaupo si Mika. Hawak ang cellphone. Nakabukas ang chat na minsan ay kanya, pero ngayon ay para na lamang niyang binabasa. Hindi na sinasagot. "Junwoo, miss kita kahit magkasama na tayo. Nakakalito." Isang linya, isang saksak. Iyon ang patunay na kahit magkatabi sila, may distansya pa rin.
Kinahapunan, nagyaya si Junwoo na mamasyal sila sa isang art gallery. Tahimik ang lugar, perpekto para sa mga damdaming hindi masabi. Habang naglalakad sila, pilit kinukwento ni Leah ang mga painting. Ngulit ramdam niyang hindi iyon ang pinakikinggan ni Junwoo. Mas madalas itong tumingin kay Mika. "Mahiling ka rin ba sa ganito?" Tanong ni Junwoo kay Mika na nakatigil sa harap ng isang painting ng isang taong nakatakip ang muka. "Gusto ko yung may kwento," sagot ni Mika, mahina. "Yung kahit hindi mo makita ang muka, ramdam mo ang sakit." Napatingin si Junwoo sa painting at saka kay Mika. "Yan ang sinabi mo noon," bulong niya. "Sa chat." Nanlaki ang mata ni Leah. "Mika, maraming nababasang ganyan." Mabilis niyang siningit, ngunit huli na. Habang nagpapatuloy ang lakad, mas lalong sumisikip ang dibdib ni Leah. Ang bawat sagot ni Mika ay tila pamilyar kay Junwoo. Ang bawat katahimikan niya ay mas nagsasalita kaysa sa pilit na kwento ni Leah. Sa unang pagkakataon, nagselos siya ng hindi niya inaasahan. Hindi dahil may inaagaw, kundi dahil may isang taong mas totoo kaysa sa sanya. Pagdating sa isang tahimik na sulok ng gallery, huminto si Junwoo. "Leah," maingat niyang tawag, "maari bang kayo munang ni Mika ang mauna? Gusto ko lang mag-isa sandali." Nagkatingin na magkapatid. Tumanggo si Leah kahit mabigat ang loob. "Halika," sabi niya kay Mika. Ngunit bago sila tuluyang lumayo, biglang nagsalita si Junwoo. "Mika," napalingon siya. "Salamat sa katahimikan mo." Hindi na niya sinabi pa. Hindi na rin kailangan. Sa labas ng gallery, sumabog ang damdamin ni Leah. "Hindi mo ba kayang tumahimik?" Pabulong ngunit galit niyang sabi. "Kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang napapansin niya." Nanlumo si Mika. "Hindi ko ginusto to. Pero nangyayari at masakit," sigaw ni Leah. Tahimik si Mika, saka nagsalita ng may luha sa mata. "Mas masakit para sa akin na makita siyang ngumiti sa hingiting hindi akin." Napatahimik si Leah. Samantala, naiwan si Junwoo sa loob ng gallery, nakatitig sa painting ng taong walang mukha. Unti-unti niyang naiintindihan ng nararamdaman niya. Hindi siya nahuhulog sa babaeng nasa harap niya. Nahuhulog siya sa isang presensya. Isang pusong matagal niyang kilala kahit hindi niya pa lubos na nakikita. At ang pusong iyon ay hindi nakasuot ng bestida. Kinagabihan, muli siyang nag-message sa account na matagal niyang minahal. "Kung magtatago ka man, hindi ako galit. Gusto ko lang malaman ang totoo." Sa kabilang kwarto, nanginginig si Mika habang binabasa ang mensahe. Ang tanong na lang ngayon, hanggang kailan pa kaya niyang kayang magpanggap habang may dalawang pusong unti-unting nasisira. Hindi lahat ng selos ay may karapatan. May mga selos na ipinanganak sa takot. May mga selos na bunga ng kasinungalingan. At may mga selos na kahit alam mong mali, masakit pa ring pigilan. Gabi na nang umuwi sila mula sa gallery. Tahimik ang sasakyan. Si Junwoo ay nakatingin lang sa daan habang si Leah ay nakapamiwang sa bintana, pilit tinatakpan ng galit sa mata. Sa likod, yakap ni Mika ang sarili, para bang nilalamig kahit mainit ang hangin. Pagdating sa bahay, hindi na nakapaghintay si Leah. "Sapat na," malamig niyang sabi, pagsara pa lang ng pinto. "Hanggang dito na lang ang palabas." Napalingon si Junwoo. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Leah, saka tumingin kay Mika. May halong paninisi at selos. "Tanungin mo siya," sabi niya, "siyang mas kilala mo." Nanlamig ang buong katawan ni Mika. "Anong ibig niyang sabihin?" tanong ni Junwoo, dahan-dahan ngunit mariin. Hindi makatingin si Mika. Nanginginig ang labi niya. "Ako? Wag ka!" putol ni Leah. "Ako na." Lumapit siya kay Junwoo. "Hindi ako ang babaeng kachat mo noon." Tahimik ang mundo. 1 segundo. 2. 3. "Ano?" Mahina ngunit mabigat na tanong ni Junwoo. "Ginalit niya ang larawan ko," dugtong ni Leah. "Si Mikang kausap mo mula noon."
Napatigil ang paghinga ni Mika. Hindi ito ang pag-aamin na inihanda niya. Hindi ito ang katotohanang gusto niyang ibigay. Tumulo ang luha niya. Oo, mahina niyang sabi. Ako. Tahimik si Junwoo. Walang galit, walang sigaw. Ang mas nakakatakot, walang reaksyon. Bakit? Tanong niya kalaunan. Doon tuluyang bumigay si Mika. Dahil takot ako. Umiiyak niyang sagot. Dahil alam kong hindi mo ako pipiliin kapag nalaman mong hindi ako babae. Dahil sa buong buhay ko, palagi akong itinatago. Tumahimik si Junwoo at doon sumingit ang selos ni Lia. Masakit, matalim at walang kontrol. Pero hindi mo ba naisip ako? Sigaw ni Lia. Ginamit mo ang mukha ko, tapos ngayon parang ikaw pa ang biktima. Napalingon si Mika sa kanya. Hindi ko inaagaw, pabulong niyang sagot. Hindi ko kailanman inangkin. Ngulit sa mata ni Lia, sapat na iyon para masaktan. Kung gayon, sabi ni Lia, tumingin kay Junwoo. Sabihin mo sa kanya, sabihin mong ako ang gusto mo. Babae, totoo, hindi komplikado. Tahimik ang lahat. Si Junwoo ay tumingin kay Lia, maganda, malinaw, handang ibigay ang mundo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mika. Durog, nanginginig, mulit tapat. At ikaw, tanong niya kay Mika, ano ang gusto mo? Napayoko si Mika, na maging totoo, kahit masakit. Tumalikod si Junwoo. Pagod na ako, hindi ako makakapili ngayong gabi. At umalis siya. Pagkasara ng pinto, bumagsak si Lia sa sofa. Hindi siya umiyak agad. Ang una niyang naramdaman, selos na walang karapatan, ngunit masakit pa rin. Samantalang lumuhod si Mika sa sahig, tahimik na humahagulgol. Hindi dahil nawala ang lalaki, kundi dahil sa wakas, naging totoo siya at hindi niya alam kung sapat iyon para mahalin. Sa kanyang hotel room, mag-isa si Junwoo. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin at unang beses niyang tinanong ang sarili, kung ang minahal ko ay ang puso, bakit ako natatakot sa anyo? May mga pusong sanay na sa pagtatalo. Hindi dahil mahina, kundi dahil buong buhay nila, palagi silang ang huling pinipili. Maagang nagising si Mika. Tahimik ang bahay. Wala si Lia sa kusina. Wala rin kahit anong bakas ng galit. Parang nilamon ng katahimikan ng lahat ng nangyari kagabi. Nagtimpla siya ng kape kahit hindi niya ito iniinom. Nakaupo siya sa mesa, hawak ang tasa. Pinapainit ang kamay na naninginig pa rin. Ganito pala ang pakiramdam ng umamin, naisip niya. Masakit, pero totoo. Hindi na siya nagbukas ng chat, hindi na rin siya naghintay ng mensahe. Sa unang pagkakataon, siya ang naghihintay. Nag-impake siya ng ilang damit, walang plano, walang direksyon. Ang alam lang niya, kailangan niyang umalis bago tuluyang masira ang natitirang dignidad niya. Habang isinasara ang bag, pumasok si Lia. Mukhang puyat, maputla. Walang bakas ng tapang na ipinakita niya kagabi. Lalayo ka? Tanong niya. Mahina. Tumanggo si Mika. Para hindi na lumala. Tahimik si Lia. Umupo siya sa gilid ng kama. Akala ko, bigla niyang sabi, kapag umamin ka, kagaan. Ngumiti si Mika, isang ngiting pagod. Hindi lahat ng katotohanan gumagaan. May mga katotohanang binubuwag muna ang tao bago siya buuing ulit. Sa hotel, hindi mapakali si Junwoo. Paulit-ulit niyang binabalikan ng gabi. Ang pag-aamin, ang luha, ang tingin ni Mika na parang handang bitawan ng lahat, basta maging totoo. Walang galit, walang paninisi, isang pusong marunong magparaya. Bakit parang mas mabigat sa dibdib ko ang paglayo niya kaysa sa pagsisinungaling? Tanong niya sa sarili. Bigla niyang binuksan ang chat. Walang bagong mensahe. Sa unang pagkakataon, siya ang naghihintay. Sa terminal, nakaupo si Mika, hawak ang tiket na hindi niya alam kung saan talaga patungo. Hindi niya sinabing aalis siya. Hindi siya nagpaalam. Hindi dahil gusto niyang saktan si Junwoo, kundi dahil ayaw na niyang humingi ng bagay na baka hindi ibigay. Habang inatawag ang boarding, may pamilyar na boses na pumigil sa kanya. Mika, nanlaki ang mata niya. Si Junwoo. Habol ang ininga, gusot ang damit, ngunit malinaw ang mata. Huwag,
Agad na sabi ni Mika tumayo. Kung narito ka para piliin siya, hindi ako pumunta para pumili, putol ni Junwoo. Pumunta ako para maintindihan. Tahimik ang pagitan nila. Bakit ka umaalis? Tanong ni Junwoo. Dahil sanay ako magparaya. Dahil mas madali nang umalis kaysa ipaglaban ng isang bagay na baka hindi para sa akin. Lumapit si Junwoo. Pero paano kung para sa'yo? Tanong niya. Napailing si Mika, may luha sa mata. Hindi ako ang babaeng nakita mo. Ngumiti si Junwoo. Hindi masaya, kundi malinaw. Pero ikaw ang taong nakausap ko gabi-gabi. Ikaw ang nakinig. Ikaw ang nakiintindi. Tumahimik si Mika. Sa unang pagkakataon, may liwanag sa gitna ng sakit. Sa di kalayuan, dumating si Lia. Hindi para umagaw, kundi para bitawan. Kung pipili ka, sabi niya kay Junwoo, siguraduhin mong hindi dahil sa awa. Tumango si Junwoo. At ikaw, dugtong ni Lia, tumingin kay Mika. Huwag kang umalis dahil takot ka. Umalis ka lang kung hindi ka niya mahal. Tahimik ang tatlo. Isang sandali ng katotohanan. At sa sandaling iyon, may pusong handa ng piliin ang sarili. At may pusong handa ng sumugal. Maganda si Lia. Yun ang una at huling bagay na palaging sinasabi ng mundo sa kanya. Maganda ang mukha, maganda ang ngiti, maganda ang katawan. Ngunit sa unang pagkakataon sa buhay niya, pakiramdam niya, hindi sapat ang pagiging maganda. Mag-isa siyang umuwi mula sa terminal. Hindi siya sumama kina Mika at Junwoo, hindi dahil galit siya, kundi dahil pagod na siyang ipaglaban ng isang pagmamahal na hindi talaga sa kanya nagsimula. Sa loob ng kwarto, humarap siya sa salamin. Ang parehong salamin kung saan siya nagsanay ng ngiti, kung saan niya hiniram ang papel ng isang babaeng minahal. Bakit ako? Tanong niya sa sarili. Bakit hindi ako ang pinili? Hindi dahil masama si Mika, kundi dahil siya ang babaeng nasa larawan. Naalala niya ang unang mensahe ni Junwoo. Hindi para kay Mika, kundi para sa mukha niya. Noong una, natuwa siya. Sino ba ayaw piliin? Sino bang ayaw mahalin? Ngunit habang tumatagal, ramdam niyang hindi siya ang hinahanap ng lalaki. Parang may laging nawawala. Parang may laging kulang. At ngayon, malinaw na. Hindi siya ang minahal. Siya ang nakitang anyo lamang. Bumukas ang cellphone niya. May mensahe mula kay Junwoo. Salamat sa pagiging tapat, kahit masakit. Napapikit si Lia. Hindi siya galit. Masakit lang tanggapin na may mga laban na kahit maganda ka, kahit handa ka, hindi ka pa rin panalo. Sa kabilang banda, nakaupo si Mika sa isang maliit na cafe. Tahimik. Hawak ang tasa ng tsaa, ang tsaa na palagi niyang binabanggit sa chat. Katapat niya si Junwoo. Walang label, walang pangako, taning katotoanan. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan, sabi ni Junwoo. Hindi mo kailangan, sagot ni Mika. Sanay na akong hindi simulan. Ngumiti si Junwoo, isang ngiting puno ng pag-unawa. Gusto kong subukan, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkilala. Napatingin si Mika. Sigurado ka? Tumanggo si Junwoo. Sa unang pagkakataon, oo. Sa bahay, naupo si Lia sa kama at tuluyang umiyak. Hindi siya umiyak dahil iniwan siya. Umiyak siya dahil pinili niya ring bumitaw. At sa pagbitaw na yun, unti-unti niyang naintindihan. Ang pagiging babae sa larawan ay hindi garantiya ng pagmamahal. Ang pagiging totoo sa puso, ang tunay na laban. Sa gabing iyon, nagpadala si Lia ng mensahe kay Mika. Kung saan man ka mapunta, sana piliin mo ang sarili mo kahit may mahal ka. Tumulo ang luha ni Mika habang binabasa yon. Hindi lahat ng sugat ay galing sa kaaway. May mga sugat na galing sa kapatid at mas masakit dahil may halong pagmamahal. Sa labas ng cafe, tumayo si Junwoo. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ito, pero alam kong ayokong bumalik sa panahong hindi ko kilala ang totoo. Tumayo rin si Mika. At ako, sagot niya, sa unang pagkakataon, hindi na ako nagtatago. Naglakad sila palabas, magkatabi, hindi pa magkahawak kamay, ngunit may tahimik na pangako sa pagitan nila.
Isang simula na hindi nakabatay sa larawan, kundi sa pusong handang magmahal, kahit takot. Hindi lahat ng pag-ibig ay dumadating ng biglaan. May mga pag-ibig na maingat, parang sugat na unti-unting hinahaplos para gumaling. Ganito ang namamagitan kina Mika at Han Junwoo. Walang pangako, walang pilitan, tanging presensya. Magkasama silang naglalakad sa gilid ng baybayin. Hindi magkahawak kamay, hindi rin magkalayo. Sapat lang para maramdaman ang isa't isa. Sanay ka bang mag-isa? Tanong ni Junwoo. Basag ang katahimikan. Tumanggo si Mika. Mas madali, sagot niya. Kapag mag-isa ka, walang aalis. Tahimik si Junwoo sandali. Hindi ako sanay, amin niya. Pero natuto akong magpanggap na kaya ko. Napangiti si Mika. Isang ngiting hindi na takot. Sa mga sumunod na araw, naging simple ang lahat. Kape sa umaga, tahimik na kwentuhan. Mga tanong na hindi masakit, mga sagot na hindi pilit. Hindi tinanong ni Junwoo kung bakit nagdesisyon si Mika noon na magtago. Hindi rin ipinaliwanag ni Mika ang bawat sugat. Pareho nilang alam, hindi lahat kailangang himayin para maintindihan. Isang hapon, umulan. Nagpatila sila sa isang maliit na waiting shed. Magkatabi, ramdam ang lamig, ramdam ang kaba. Pwede ba kitang tanungin? Maingat na sabi ni Junwoo. Tumanggo si Mika. Masaya ka ba kapag kasama mo ako? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Mika. Hindi dahil sa alinlangan, kundi dahil sa bigat ng tanong. Oo, sagot niya sa huli. Pero mas masaya akong hindi ko kailangang magpanggap. Ngumiti si Junwoo. Gusto ko yon, yung totoo. Sa unang pagkakataon, hinawakan ni Junwoo ang kamay ni Mika. Hindi mabilis, hindi marahas. Parang nagtatanong. Hindi ito inalis ni Mika. At doon nila naramdaman, hindi ito pagkakamali. Sa di kalayuan, nakatanaw si Lia mula sa sasakyan. Hindi siya sumusimod. Hindi rin siya nakikialam. Nandun lang siya. Isang saksi sa paghihilim ng dalawang pusong minsang nasaktan ng parehong kasinungalingan. Masakit oo, pero malinaw na ngayon. Hindi siya naiiwan. Hindi lang talaga siya ang pinili. Kagabihan, nag-usap sina Junwoo at Mika sa balkonahe. Alam kong hindi madali ang pipiliin ko, sabi ni Junwoo. Maraming magtatanong, maraming huhusga. Tumanggo si Mika. Sanay na ako. Humarap si Junwoo sa kanya. Pero hindi ko gustong masanay ka. Gusto kong piliin ka, araw-araw. Nanlaki ang mata ni Mika. Sigurado ka? Tumanggo si Junwoo. Hindi sa katawan, hindi sa anyo, sa puso. Sa gabing iyon, hindi sila naghalikan. Hindi sila nagmadali. Natulog silang magkatabi sa magkaibang kama. May distansya, ngunit may tiwala. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Mika, nakatulog siya nang hindi iniisip kung iiwan ba siya kinabukasan. Sa kabilang kwarto, binuksan ni Lia ang cellphone at nag-type ng mensahe. Hindi para maghabol, kundi para magpaalam. Maging masaya ka, at sana piliin ka niya kahit hindi kayo perpekto. Hindi lahat ng kwento ng selos ay may kontrabyarta. May mga kwento lang ng mga puso na natutong bumitaw. May mga pag-ibig na kayang itago sa katahimikan. At may mga pag-ibig na kahit hindi sumigaw, ramdam ng buong mundo. Sa loob ng ilang araw, parang normal ang lahat kina Mika at Han Junwoo. Kung may normal man sa isang pag-ibig na nagsimula sa kasinungalingan at natapos sa katotohanan. Ngunit alam ni Junwoo, darating ang sandaling kailangan niyang humarap sa mundo niya. At dumating iyon sa anyo ng isang tawag. Junwoo, malamig na boses ng kanyang ina mula sa kabilang linya. May nababasa akong balita. Totoo bang nasa Pilipinas ka pa? Opo, sagot niya. At ang kasama mo? May diin sa tanong. Babae raw na ginamit ang larawan ng kapatid? Napapikit si Junwoo. Hindi nalihim ang lahat. Sa cafe kung saan sila madalas magpunta, tahimik na nakaupo si Mika habang kausap ni Junwoo ang pamilya niya sa telepono. Ramdam niya ang bigat kahit wala siyang naririnig.
Pagkababa ng tawag, umupo si Junwoo sa tapat niya. Kailangan kong umuwi sa Korea, diretsong sabi niya. Namlamig ang kamay ni Mika. Para iwan ako? Umiling si Junwoo. Para ipaglaban ka. Kinagabihan, naglakad sila sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Kapag sumama ka sa akin, hindi magiging madali. Maraming mata, maraming salita. Ngumiti si Mika, mapait, ngulit matapang. Buong buhay ko, yun na ang laban ko. Huminto si Junwoo at humarap sa kanya. Ayokong maging dahilan ng sakit mo. Ayokong maging lihim, sagot ni Mika. Mas pipiliin kong masaktan ng totoo kaysa mahalin ng patago. Sa di kalayuan may kumuha ng litrato. Isang simpleng larawan, magkatabi silang naglalakad. Ngunit sapat na para magsimula ng ingay. Kinabukasan, nagkalat ang balita online. Korean billionaire spotted with transgender companion in the Philippines. Hindi binasa ni Mika ang mga komento. Alam niya, kahit basahin niya o hindi, masasaktan pa rin. Sa Korea, galit ang pamilya ni Junwoo. Isinasayang mo ang pangalan natin, sigaw ng kanyang ama. Para kanino? Para sa isang... Huwag mong bastusin siya. Malamig ngunit matatag na sagot ni Junwoo. Mas may dignidad pa siya kaysa sa karamihan ng kilala ko. Tahimik ang silid. Ito ang unang pagkakataon na tumayo siya, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang lalaking umiibig. Sa Pilipinas, nagpaalam si Junwoo kay Lia. Hindi na sila nag-usap ng mahaba. Sana wag kang sumuko kapag naging mahirap. Ngumiti si Junwoo. Dahil sa inyo, natuto akong maging totoo. Sa airport, magkatabi sina Junwoo at Mika. Kung gusto mong umatras, hindi kita sisisihin. Umiling si Mika. Sa unang pagkakataon, gusto kong sumama. Nagtinginan sila. Walang pangakong madali, ngunit may paninindigan. At sa paglipad ng eroplano, hindi lang isang lihim ang iniwan nila sa lupa, kundi isang buhay na itinago para sa isang pag-ibig na handa ng harapin ang mundo. Hindi pala kailangan magsinungaling ang mundo para manakit. Sapat na ang katotohanan. Paglapag pa lang nila sa Seoul, ramdam na ni Mika ang bigat. Hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa mga matang sumusukat, nagbubulong, humuhusga. Sa loob ng airport, may mga kamerang biglang kumislap. Mr. Han, is this your partner? Totoo bang transgender siya? Tumigil si Han Junwoo. Hinawakan niya ang kamay ni Mika. Mahigpit, walang pag-aalinlangan. Please respect our privacy. Malamig niyang sabi. Ngulit ang salitang privacy ay parang biro sa mundong gutom sa eskandalo. Sa loob ng sasakyan, nangingilig si Mika. Kung gusto mong bumalik, panimula niya. Umiling si Junwoo. Hindi kita dinala rito para itago. Dinala kita rito para ipakita. Napapikit si Mika. Hindi siya sanay piliin sa liwanag. Kinagabilan, kumalat ang balita. Mga headline, mga opinyon, mga salitang walang mukha, pero may talim. Hindi bagay sa isang Han. Sayang ang pangalan. Panandali ang libog lang yan. Hindi pinasa ni Junwoo ang lahat. Si Mika, hindi niya maiwasan. Bawat salita ay parang pamilyar. Parang eko ng buong buhay niya. Sa mansyon ng pamilyahan, tahimik ang hapagkainan bago pumutok ang galit. Hindi mo ito pwedeng ipilit, mariing sabi ng ama ni Junwoo. Isang desisyon lang yan, lilipas din. Hindi siya desisyon, sagot ni Junwoo. Siya ang pinili ko. Napatawa ang kanyang ina, hindi masaya, kundi mapait. Pinili mo ba siya o naaawa ka lang? Tumayo si Junwoo. Kung awa ito, mariing niyang sabi, hindi ako tatayo laban sa sarili kong pamilya. Tahimik ang lahat.
Sa kwarto ng bisita, mag-isa si Mika. Pinagmamasdan niya ang mga kamay niya, ang parehong kamay ng minahal, ngunit hinuhusgahan dahil kung sino siya. Sa salamin, nakita niya ang sarili. Hindi perpekto, hindi tinatanggap ng lahat, ngunit buo. Biglang may kumatok. Si Junwoo. "Pagod ka na," sabi niya. Tumanggo si Mika. "Pero mas pagod akong tumakbo." Lumapit si Junwoo at inakap siya, hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang kapantay. "Masisira ang mundo ko," bulong niya. "Pero ayokong buuin ito kung wala ka." Kinabukasan, lumabas ang opisyal na pahayag ng kumpanya ni Junwoo. Personal na usapin ito, walang kinalaman sa negosyo. Ngulit alam nilang kasinungalingan iyon. May mga investors na umatras, may mga kaalyadong tumahimik, may mga kaibigang biglang nawala. Ang katotohanan ay hindi lang nakakasakit, nakakawasak. Isang gabi, nagtanong si Mika, ang tanong na matagal niyang kinikimkim. "Hanggang kailan mo kayang ipaglaban ito?" Tumingin si Junwoo sa kanya, pagod pero buo. Hanggang sa hindi mo na kailangang itanong. Tumulo ang luha ni Mika. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong hindi umatras sa katotohanan niya. Ngunit hindi lahat ng digmaan ay lantaran. Sa lilim ng mga headline at chismes, may mga desisyong binubuo, mga planong kayang sirain ang higit pa sa reputasyon. At habang magkahawak kamay silang natutulog sa iisang kwarto, hindi nila alam, ang pinakamalupit na laban ay hindi manggagaling sa mundo, kundi sa pamilyang ayaw matalo. May selos na umiiyak, may selos na sumisigaw, at may selos na tahimik na naghihiganti. Hindi na bumalik si Lia sa Pilipinas. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pinili niyang manatili sa Korea, hindi para sundan sina Mika at Han Junwoo, kundi para harapin ang sarili at ang isang damdaming pilit niyang itinatanggi. Selos. Hindi na dahil mahal niya si Junwoo, kundi dahil pakiramdam niya, ipinalitan siya ng isang katotohanang hindi niya kayang tapatan. Sa isang coffee shop malapit sa business district, tahimik siyang nakaupo habang pinagmamasdan ang balita sa tablet. Transgender lover threatens Han Empire. Napangiti siya. Mapait. Ganyan ba nila siyang nakikita? At ganyan ba talaga kalakas ang epekto niya? Hindi nagtagal, may umupong lalaki sa tapat niya. Isang PR consultant ng pamilya Han. "Miss Lia," sabi nito, "diretso. Kailangan namin ng tulong mo." Tumingin siya rito. "Para saan?" "Para matapos na ito." Sa mansyon, ramdam ni Mika ang pagbabago. Hindi na lang tara ng panghuhusga. Mas masakit, mas banayad, mas tuso. May mga imbitasyong biglang kinansila. May mga kaibigang biglang umiwas. May mga empleyadong hindi na tumitingin sa mata niya. May ginagawa sila. Mahinang niyang sabi kay Junwoo isang gabi. Tumango ang lalaki. "Alam ko. At kung kasama doon si Lia?" Tanong ni Mika, nanginginig. Tahimik si Junwoo. "Huwag nating pangunahan." Samantala, nasa isang opisina si Lia, kaharap ang ilang dokumento. Kung lalabas ka at sasabihing ikaw ang ginamit, na niloko ka, lilinisin namin ng pangalan ng pamilya Han, paliwanag ng consultant. At ikaw, babayaran ka, bibigyan ng proteksyon. Napatingin si Lia sa papel. Isang pirma, isang kwento, isang kasinungalingang may tatak ng katotohanan. Masasaktan si Mika, mahinang niyang sabi. "Masasaktan ng lahat," sagot ng lalaki. "Pili ka lang kung sino." Sa gabing iyon, nakita sina Lia at Mika palihim sa isang tahimik na park. Hindi sila nagyakapan, hindi rin sila nag-away.
Pagod na ako, sabi ni Leah. Pagod na akong maging mukhang minahal pero hindi pinili. Tumanggo ang Mika. Pagod na rin akong ipaglaban ang karapatang magmahal. Tahimik ang pagitan nila. Kung humingi ako ng tawad, tanong ni Leah, huli na ba? Ngumiti si Mika. Malungkot, ngulit totoo. Hindi lahat ng tawad ay para magbalik. May mga tawad para makawala. Kinabukasan, pumutok ang balita. Isang exclusive interview. Ginamit ang larawan ko. Niloko ang bilyonaryo. Pangalan ni Leah. Mukha ni Leah. Boses ni Leah. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mika. Hindi, bulong niya. Hindi niya gagawin to. Ngunit ginawa na. Sa opisina, tinawagan si John Woo ng mga investors. Kung hindi mo aayusin ito, aalis kami. Sa mansyon, hinarap siya ng ama. Ito na ang kapagkakataon mo. Lamig nitong sabi, pumili ka. Pamilya o kahihiyan? Sa kwarto, tahimik na umiiyak si Mika. Hindi dahil sa galit kay Leah, kundi dahil alam niyang ang selos ay minsan galing sa sugat na hindi gumaling. Lumapit si John Woo at hinarakan siya. Kung aalis ka, sabi niya, hindi kita pipigilan. Tumingin si Mika sa kanya, mata sa mata. At kung mananatili ka? Tanong niya. Huminga ng malalim si John Woo. Wawasakin ko ang mundong itinayo nila para buuin ang mundong pipiliin ko. Sa labas, patuloy ang ingay ng mundo. Ngulit sa gitna ng selos, kasinungalingan at kapangyarihan, may dalawang pusong handang masaktan, basta't hindi nila itatakwil ang katotohanan ng isa't isa. May mga pag-ibig na hindi namamatay sa paglayo. May mga pag-ibig na mas lalong tumitibay kapag marunong bumitaw. Tahimik ang mansyon ng pamilyahan ng gabing iyon. Walang sigawan, walang galit, tanging mabigat na katahimikan na parang may hinihintay na wakas. Nakaupo si Mika sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone. Nakabukas ang balita. Mga headline na paulit-ulit sinisisi ang kanyang pagkatao sa bawat problemang kinakaharap ni Han Jong-woo. Investor pull-out. Company reputation at risk. Family feud worsens. Isang pangalan lang ang paulit-ulit na binabanggit. Ang kanya. Hindi ko na kayang panoorin, bulong niya sa sarili. Sa kabilang kwarto, kausap ni John Woo ang board sa telepono. Hindi ako aatras, mariin niyang sabi. Kung may aalis, handa akong akuin. Pagkababa niya ng tawag, nakita niya si Mika. Nakapamewang sa pinto, may niting pilit. Ang tapang mo, sabi ni Mika. Lumapit si John Woo at hinawakan ang kanyang kamay. Para sa'yo. Napangiti si Mika, ngunit may luha sa mata. Doon tayo magkaiba, mahina niyang sabi. Para sa'yo, kailangan kong umatras. Nanlaki ang mata ni John Woo. Anong ibig mong sabihin? Kailangan kong umalis. Diretsong sabi ni Mika. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil mahal kita. Parang nawalan ng hangin ng silid. Huwag! Agad na sabi ni John Woo. Huwag mong gawin to! Ngumiti si Mika. Ang ngiting sanay magpaalam. Buong buhay ko, palaging akong iniwan. Ngayon lang ako ang pipili ng paglayo para hindi ka masira. Kinabukasan, maaga umalis si Mika. Walang press, walang paalam sa pamilyahan. Isang sulat lang ang iniwan niya sa mesa ni John Woo. Mahal, kung totoo ang pagmamahal mo, hindi ito mawawala kahit magkalayo tayo. At kung kailangan mong piliin ang mundo mo, pipiliin kong huwag maging dahilan ng pagbagsak nito. Hindi ako umaalis para matago. Umaalis ako para mabuhay. M. Pagdating ni John Woo sa kwarto, huli na ang lahat. Bukas ang aparador. Wala na ang mga damit ni Mika. Tahimik ang kama. Malamig. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak agad. Umupo lang siya sa sahig at hawak ang sulat. Parang doon lang niya napagtanto na ang pinakamalalim na sugat ay uyong iniwan ka para iligtas ka. Sa labas ng Korea, sakay ng bus si Mika, nakatanaw sa bintana. Masakit ang dibdib, pero malinaw ang isip. Hindi ako talunan, bulong niya sa sarili.
Pinili ko lang ang sarili ko. Sa unang pagkakataon, hindi siya tumakbo dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal na marunong magsakripisyo. Sa Seoul, hinarap ni John Woo ang pamilya at media. Mag-isa. Hindi ako iniwan, mariin niyang sabi sa isang pahayag. Pinili niya lang na maging mas matapang kaysa sa lahat naman dito. May mga hindi naniwala, may mga tumawa, ngunit sa puso niya, malinaw. Hindi pa tapos ang kwento nila. Sa isang sulok ng mundo, nagtagpo ang luha ni Mika at ang determinasyon ni John Woo. Hindi sa isang lugar, kundi sa isang pangako, na kung ang pag-ibig ay totoo, hindi ito matatakot sa distansya. May mga pagkakataong kailangan mong mawala sa eksena para mas matagpuan ang sarili. Nasa isang maliit na apartment si Mika, malayo sa marangyang mundo ni Han Jun-woo. Walang kristal na ilaw, walang tahimik na hardin, walang mga matang nagmamasid. Tanging isang salamin, isang kama, at isang katahimikang matagal na niyang hindi naranasan. Sa unang gabi, umiyak siya. Hindi dahil iniwan niya si Junwoo, kundi dahil sa wakas, hindi na siya nagtatago. Ilang araw ang lumipas. Nagtrabaho siya bilang makeup artist sa isang maliit na studio, isang lugar kung saan walang pakialam kung sino ka kahapon, basta marunong kang maging totoo ngayon. "Ang galing mo," sabi ng isang kliyente. "May kakaiba kang lambing." Ngumiti si Mika. Hindi niya sinabing galing iyon sa buhay na paulit-ulit siyang sinubok. Isang gabi habang nagsascroll sa phone, nakita niya ang balita. Han Jun-woo steps down as CEO temporarily. Nanlambot ang tuhod niya. "Hindi," bulong niya. "Hindi ito ang gusto kong mangyari." Ngunit kasunod ng headline ang isang video, isang press conference. Tumayo si John Woo sa harap ng mga camera, walang script, walang ngiti. "Hindi ako umatras dahil sa kahinaan," malinaw niyang sabi. "Umatras ako para patunayan na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa posisyon, kundi sa paninindigan." May nagtanong mula sa crowd, "Tungkol ba ito sa transgender na karelasyon mo?" Huminga ng malalim si Junwoo. "Oo," sagot niya. "At gusto kong linawin, minahal ko siya hindi dahil sa anyo, kundi dahil sa puso. At hindi iyon kahihiyan." Sa maliit na apartment, nanginginig si Mika habang pinapanood ang video. Hindi niya hiniling ito. Hindi niya ginusto ang sakripisyong iyon. Pero doon niya naintindihan, hindi lang siya ang lumalaban. Kinabukasan, gumawa si Mika ng desisyon. Nagpost siya ng isang video. Walang make-up, walang filter, walang peking pangalan. "Magandang araw." Mahina ngulit matatag niyang panimula. "Ako si Mika. Isa akong transgender. At oo, ako ang taong minahal ni Han Jun-woo." Huminto siya sandali. Nilunok ang kaba. "Hindi ako perpekto. Nagkamali ako. Nagsimula ang lahat sa kasinungalingan. Pero ang pagmamahal na nabuo, totoo." Hindi siya humingi ng awa. Hindi rin siya humingi ng pahintulot. "Hindi ako aalis sa mundong ito para maging komportable ang iba." Pagtatapos niya, "Mananatili ako bilang totoo." Mabilis kumalat ang video. May galit, may suporta, may mga taong unang beses lang nakinig. Isang komento ang paulit-ulit na ibinabalik-balik ni Mika. "Salamat, dahil sa'yo hindi na ako natatakot." Napaluha siya. Kung ito man ang kapalit ng sakit, handa siyang bayaran. Sa Korea, pinanood ni Junwoo ang video, mag-isa sa opisina. Ngumiti siya, may luha sa mata. "Ito ang babaeng minahal ko," bulong niya. Hindi na siya nag-atubili. Kinuha niya ang phone at nag-book ng flight. Sa gabing iyon, tumingin si Mika sa salamin. Hindi na niya tinanong kung sapat ba siya. Hindi na niya hiniling na tanggapin siya ng lahat. Ngumiti siya, buo, tahimik, matapang. "Handa na ako," sabi niya sa sarili. Hindi niya alam kung anong mangyayari bukas. Hindi niya alam kung makikita pa sila ni Junwoo. Pero alam niya ito, hindi na siya babalik sa buhay na itinanggi ang sarili. May mga lalaking ipinanganak na may kapangyarihan. At may mga lalaking piniling talikuran ito para sa pag-ibig. Paglapag ng eroplano, hindi limousine ang sumalubong kay Han Jun-woo. Walang media, walang bodyguard. Isang simpleng taxi lang at isang desisyong hindi na niya binawi. Tinignan niya ang cellphone. Walang bagong mensahe mula kay Mika.
Hindi dahil hindi siya mahal, kundi dahil minsan, kailangan mong harapin ang mundo bago ka bumalik sa mahal mo. Sa maliit na studio kung saan nagtatrabaho si Mika, abala ang lahat. "Next client!" Sigaw ng manager. Hindi napansin ni Mika ang lalaking nakatayo sa pinto, nakasuot ng simpleng jacket, walang bakas ng dating bilyonaryong aura. Tanging ang mga mata, pareho pa ring puno ng determinasyon. "Miss," mahinang sabi nito, "pwede po ba akong magpa-makeup?" Napatingin si Mika at natigil. "John?" Halos pabulong niyang sabi. Ngumiti ang lalaki. "Hindi na ka CEO, pero kailangan ko pa rin ng konting tulong." Hindi sila agad nagyakapan. Hindi sila agad umiyak. Parang pareho nilang kailangan munang huminga. Siguraduhin, totoo ang sandali. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Mika, nanginginig ang boses. Lumapit si Junwoo, dahan-dahan, parang takot mabasag ang sandali. "Bumalik ako," sagot niya. "Hindi para kunin ka, kundi para sabihing, pipiliin kita. Kahit hindi mo ako, piliin pabalik." Sa isang tahimik na cafe, magkatapat silang dalawa. "Umalis ako para iligtas ka," sabi ni Mika. "Sinakritisyo mo ang lahat." Umiling si Junwoo. "Hindi lahat, kasi kung iniwan kita, wala rin akong natira." Tahimik ang pagitan nila. "Takot ako," aminin ni Mika. "Takot akong maging dahilan ng pagkakasira mo." Ngumiti si Junwoo, payapa. "At takot akong mabuhay ng walang katotohanan." Sa labas ng cafe, may ilang taong nakakilala sa kanila. May bumubulong, may kumukuha ng litrato. Hinawakan ni Junwoo ang kamay ni Mika. Sa gitna ng liwanag, sa gitna ng mundo. "Handa ka na ba?" Tanong niya. Hindi agad sumagot si Mika. Tumingin siya sa paligid, sa mga mata na matagal ng kinatatakutan. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. "Handa na akong hindi na magtago." Kanagilabihan, sabay silang naglakad pa uwi. Walang pangakong madali, walang kasiguraduhan. Ngunit may isang malinaw na katotohanan. Ang pag-ibig nila ay hindi nalihim, hindi nahihingi ng paumanhin. "Hindi na ako babalik sa dati," sabi ni Junwoo. "Hindi ko na rin kailangang maging sino pa." Ngumiti si Mika at isinandal ang ulo sa balikat niya. "Sa wakas," bulong niya, "may umuwi rin sa akin." Sa malayo, may mga matang nagmamasid, hindi para humusga, kundi para matuto. Dahil may mga kwentong kailangang makita, para may magalakas ng loob na sundan. May mga laban na hindi mo pinili, pero kapag dumating, kailangan mo itong tapusin. Isang liham ang dumating kay Han Jun-woo kinabukasan. Walang logo, walang palamuti. Isang imbitasyon lang, malamig, formal at puno ng babala. Emergency Family Council Meeting. Alam na niya kung ano iyon. Tumingin siya kay Mika na abalang nag-aayos ng mga gamit sa maliit nilang tinutuluyan. "Kailangan kong bumalik sa Korea," sabi niya. Tumigil si Mika. "Mag-isa ka?" Umiling si Junwoo. "Kung handa ka." Tahimik si Mika sandali. Pagkatapos, tumango. "Matagal na akong hinusgahan," sabi niya. "Isang pamilya pa ba ang ikakatakot ko?" Sa conference room ng pamilya Han, mabigat ang hangin. Nandun ang ama ni Junwoo, ang ina, mga tiyuhin, mga taong sanay magdesisyon ng kapalaran ng ima. Pumasok si Junwoo kasama si Mika. May mga matang nanlaki, may mga matang nanigas. Hindi siya dapat nandito. Agad na sabi ng isa. "Dito siya dapat," sagot ni Junwoo. "Dahil tungkol ito sa amin." Tumayo ang ama ni Junwoo. "May huli kaming alok," malamig nitong sabi. "Babalik ka bilang CEO. Lahat ay ibabalik. Pangalan, yaman, respeto." Huminga siya sandali. "Sa isang kondisyon." Alam na nila. "Tapusin mo ang relasyong ito," tugtong ng ama, "sa harap namin." Tahimik ang silid. Ramdam ni Mika ang paninikip ng dibdib. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi siya nagmakaawa. Tumayo si Junwoo. "May tanong ako," kalmado niyang sabi. "Kung itinatayo ng pamilya ang lahat sa imahe, ano ang halaga ng pangalan kung walang konsensya?"
May bumuntong hininga, may napailing. Hindi ka sentimental movie character, sigaw ng tiyuhin niya. Ito ay negosyo. Ngumiti si Junwoo, hindi masaya, kundi malinaw. At ako ay tao. Lumapit si Mika sa gitna. Hindi ako narito para agawin ang anak ninyo, matapang niyang sabi. Narito ako para patunayan na ang pagmamahal ay hindi kahinaan. Tumayo ang ina ni Junwoo sa unang pagkakataon. Kung mahal mo talaga siya, tanong nito kay Mika, handa ka bang mawala siya para manatili ang mundo niya? Napatingin si Mika kay Junwoo. Matagal, malalim. Opo, sagot niya. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nagmamay-ari. Tahimik ang lahat. Tumawang ama ni Junwoo, mababa, pagod. Yan ang problema. Mas buo ka pa kaysa sa pinalaki namin. Pagkatapos, humarap siya sa anak. Kung lalabas ka sa pinto ito kasama siya, babala niya, wala ka nang babalikan. Hinawakan ni Junwoo ang kamay ni Mika. Mahigpit, sigurado. Matagal ko nang alam. At handa akong magsimula. Hindi bilang Han, kundi bilang ako. Naglakad silang palabas ng silid. Walang palakpak, walang luha. Ngunit sa bawat hakbang, parang may tanika lang napuputol. Sa labas ng gustilyan, huminga ng malalim si Mika. Wala ka ng yaman, wala ka ng pangalan. Ngumiti si Junwoo. Pero may kinabukasan at tinignan niya si Mika. Buo, malinaw, at kasama ka roon. Sa itaas ng gustilyan, may mga matang nanatili sa bintana. Hindi lahat ng natalo ay mahina. Hindi lahat ng umalis ay talunan. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang lakas ng loob na pumili ng pag-ibig. Kapag nawala ang lahat, doon mo malalaman kung ano ang tunay na mahalaga. Walang mansyon, walang driver, walang titulong sinusundan ang pangalan ni Han Junwoo. Sa unang umaga nila sa bagong lungsod, nagising siya sa tunog ng tricycle at tawanan sa labas ng bintana. Maliit ang inuukahan nilang apartamento. May bitakang pader, may sirang gripo, at may amoy ng kape galing sa kapitbahay. Ngumiti siya. Ito ang unang umaga na wala siyang kailangang patunayan. Sa kusina, nagluluto si Mika. Simpleng almusal lang. Itlog, kanin at tuyo. Pasensya na, biro ni Mika. Hindi ito pang bilyonaryo. Tumawa si Junwoo. Mas masarap pa to kaysa sa lahat ng business lunch na pinagdaanan ko. Umupo sila sa maliit na mesa, magkatabi, tahimik, mulit payapa. Walang kamera, walang mundo, sila lang. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Nag-apply si Junwoo ng trabaho, hindi bilang executive, kundi bilang consultant. May mga tumanggi nang makilala siya. May mga kumilala, ngunit nag-alinlangan. Bakit mo iniwan ang lahat? Tanong ng isang interviewer. Ngumiti siya dahil may mas mahalaga akong pinili. Hindi siya natanggap, pero hindi siya nagsisisi. Si Mika naman ay lumawak ang mundo. Mula sa maliit na studio, nagkaroon siya ng sariling kliyente. Mga taong lumalapit hindi lang dahil sa galing niya, kundi dahil sa lakas ng loob niyang maging totoo. Isang batang transgender ang minsang lumapit sa kanya. Ate Mika, sabi nito, nanginginig. Pwede po ba akong mangarap ng ganito? Ngumiti si Mika at hinawakan ang kamay nito. Hindi lang pwede, karapatan mo. Isang gabi, umuwi si Junwoo na may dalang papel. May nag-offer, sabi niya, isang maliit na kumpanya. Hindi malaki ang kita, pero may respeto. Yumakap si Mika sa kanya. Simula yan. At totoo nga, unti-unting nabuo ang mundong kanila. Hindi marangya, hindi perpekto. Ngunit, tapat. Sa social media, may mga patuloy pa ring naninira, ngunit mas marami na ang nagpapasalamat. Dahil sa inyo, hindi na ako natatakot magmahal. Salamat sa pagiging totoo. Hindi nila sinagot ang lahat. Hindi na nila kailangan ipaliwanag ang pag-ibig nila. Isang hapon, habang naglalakad sila sa parke, huminto si Junwoo. Alam mo, sabi niya, kung hindi ako bumagsak, hindi ko malalaman kung paano mabuhay. Ngumiti si Mika. Kung hindi ako minahal ng buo, hindi ko rin malalaman ang halaga ko. Nagkahawak kamay sila.
Hindi para ipakita sa mundo, kundi para ipaalala sa isa't isa. Sa malayo, may mga taong patuloy na natututo na ang pag-ibig ay hindi kasarian, hindi imahe, hindi titulo. Ito ay pagpipili araw-araw. At sa mundong itinayo ni Mika at Junwoo, walang kailangang magkunwari dahil sapat na ang maging totoo. Hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang ipagsigawan para maging totoo. May mga pag-ibig na namumuhay lang, tahimik, buo at walang takot. Lumipas ang mga taon, hindi na laman ng balita ang pangalan ni Han Junwoo. Hindi na rin viral ang mukha ni Mika. At para sa kanila, yon ang pinakamagandang nangyari. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay malapit sa dagat, namumuhay sila ng payak. May umagang ginugulo ng alon, may gabing pinapainit ng kwento at tawanan. Isang simpleng buhay, ngunit pinili. Isang umaga, habang nag-aayos si Mika ng mga gamit para sa isang outreach event ng LGBTQ+ community, lumapit si Junwoo bitbit ang 2 tasa ng kape. "May naisip ako," sabi niya. Napatingin si Mika. "Kapag ganyan ang tono mo, kinakabahan ako." Ngumiti si Junwoo at lumuhod. Hindi ingrande, walang singsing na may diamante, isang simpleng kahon lang at 2 mata na punong-puno ng sigurado. "Hindi kita minahal dahil sa kung paano ka tinitignan ng mundo," sabi niya. "Minahay kita dahil tinuruan mo akong maging totoo." Tumulo ang luha ni Mika. Hindi sa gulat kundi sa ganap na katiyakan. "Oo," sagot niya. "Oo sa lahat ng bersyon natin, kahit sa mga araw na mahirap." Ang seremonya ay maliit. Kaibigan, pamilya na pinili, mga taong hindi humiling ng paliwanag dahil nakita nila ang pagmamahal. Walang palakpakan ng madla, walang headline, ngunit may mga matang na puno ng pag-asa. Sa gitna ng pagtitipon, may batang lumapit kay Mika. Pareho ng batang minsang nangarap sa kanya. "Ate," tanong nito, "pwede po ba akong magmahal ng ganyan?" Ngumiti si Mika at yumuko sa harap niya. "Hindi lang pwede, may karapatan ka." Sa gabi, magkatabi silang nakaupo sa tabing dagat. "Tingin mo?" tanong ni Mika. "Pinatawad na tayo ng mundo?" Umiling si Junwoo. "Hindi kailangan." Tiningin niya si Mika, ang taong minsang itinago, minsang itinanggi, ngulit ngayon ay buo. "Hindi tayo humingi ng paumanhing G, dahil wala tayong kasalanan." At doon nagtatapos ang kwento. Hindi sa yaman, hindi sa kapangyarihan, hindi sa pagtanggap ng lahat, kundi sa pagmamahal na piniling maging totoo kahit may kapalit. Aral ng kwento. Ang tunay na pag-ibig ay hindi umiibig sa panlabas, kundi sa busilak na puso. Hindi ito kailangang magkunwarit, hindi ito humihingi ng paumanhin sa mundo. Dahil kapag pinili mong mahalin ng totoo, natututo kang mahalin din ang sarili mo.